Isa ka ba sa mga nabiktima online? May kaalaman ka ba sa social media regulation? Kung hindi pa ay ating talakayin ang napapaloob sa topic na ito. Ang social media regulation ay ang pagtatakda ng mga patakaran at regulasyon upang pangalagaan ang seguridad, privacy at integridad ng mga gumagamit ng social media platforms. Ito ay naglalayong maiwasan ang mga maling impormasyon, cyberbullying, hate speech at iba pang mga hindi kanais-nais na mga gawain sa mundo ng online. Ang mga social media platforms at mga ahensya ng pamahalaan ay may mga pulisiya at mekanismo upang mabawasan ang mga mapanirang aktibidad sa mga online na espasyo. Ito ay maaaring kinabibilangan ng mga panuntunan sa paggamit, pagtukoy at pagtanggal ng mga hindi angkop na nilalaman at pagpapanatili ng mga mekanismo ng report at pag-review ng mga reklamo mula sa mga gumagamit. May iba't ibang mga hakbang na ginagawa ng mga bansa at organisasyon upang magpatupad ng social media regulation. Ilan sa mga ito ay ang pagpasa ng mga batas at regulasyon na naglalayong pangalagaan ang mga karapatan at kaligtasan ng mga tao sa online. Pagtatag ng mga regulatory body na nagmamanman sa mga social media platforms at pagpapanatili ng kooperasyon at pagsasanib puwersa sa pagitan ng pamahalaan at mga kumpanya ng social media. Sa Pilipinas, mayroong ilang mga batas at regulasyon na may kaugnayan sa regulasyon ng social media. Narito ang ilan sa mga ito. Number 1, Cybercrime Prevention Act of 2012, Republic Act Number 10175. Ito ay naglalayong labanan ang mga krimen na nagaganap sa mundo ng online, kabilang ang mga kaso ng hacking, identity theft, at cyberbullying. Ito rin ay naglalaman ng mga probisyon na nagpapahintulot sa pagtukoy, pag-uuri at pagpaparusa sa mga nagpapakalat ng mapanirang nilalaman o mga paninirang puri sa social media. Number 2, Data Privacy Act of 2012, Republic Act Number 10173. Ito ay naglalayong protektahan ang mga personal na impormasyon ng mga individual at nagpapalakas ng mga patakaran at pamamaraan para sa pagprotekta ng mga ito. Ito ay may kaugnay sa pagpapanatili ng privacy at security ng mga datos ng mga gumagamit ng social media. Number 3, Anti-Cyberbullying Act of 2015, Republic Act Number 10627. Ito ay naglalayong labanan ang cyberbullying sa Pilipinas. Nagpapataw ito ng parusa sa mga gumagawa ng mga kilos na nagdulot ng takot, kahihiyan o pagkapahiya sa mga individual sa pamamagitan ng online na plataporma tulad ng social media. Patuloy pa rin na lumalaganap sa social media ang hindi kanais-nais na gawain ng mga tao, katulad ng cyberbullying, paggamit ng pagkakakilanlan ng iba para makapang-scam at kung ano pa. Ngayon, ay samahan niyo akong tuklasin ang mga issue na kinaharap ng mga taong nakaranas nito at sabay-sabay natin alamin ang kanilang mga kasagutan. Pinuntahan ng aming team ang lugar kung saan may nahanap kaming dalawang tao na nagpa-unlock sa amin upang sila ay ma-interview. Iyan ay sina Eliza at Renalyn. Magandang umaga po. May ilang mga katanungan lang po ako. Nagkaroon ka na ba ng hindi magandang karanasan sa paggamit ng social media, katulad ng cyberbullying, paninirang puri o iba pang issue? Maraming beses na po, pero ang pinaka hindi magandang karanasan ng naranasan ko sa social media yung na-cyberbully po ako. Maaari mo bang ikwento sa amin ang nangyari sa iyo? Yung time po kasi noon, may picture po akong in-upload sa online, tapos may isang comment doon na ang sabi ay, bakit ang pangit ng ilong mo? Ganyan po. Kaya ang pakiramdam ko po ay napahiya ako kasi marami po yung nag-aha
sa comment niya. Pero nung in-stalk ko yung Facebook nung nag-comment, dami account lang po siya. Paano ito nakaapekto sa iyong buhay? Palagi ko nang pinapansin yung ayos ko, ganyan. Di rin po ako nag-upload ng mga picture ko sa online. Sinisi mo ba ang iyong sarili kung bakit naranasan mo iyon? May part po, kasi na-realize ko na totoo naman po yung sinabi na pangit ang ilong ko, ganun. Bakit sa tingin mo may mga taong naninira ng kapwa gamit ang social media? Siguro po gusto nilang mamahiya o kaya mambaba ng self-confidence ng isang tao. Akala nila nakakatuwa yung mga ginagawa nila. Huling katanungan po, ano ang payo mo sa mga social media user lalo na sa mga kabataan? Ang payo ko lang huwag lahat ng tungkol sa buhay nyo ina-update nyo sa social media. Piliin nyo lang kung sino ina-accept nyong friends sa Facebook. Magandang tanghali po. May ilang mga katanungan lang po ako. Nagkaroon ka na ba ng hindi magandang karanasan sa paggamit ng social media, katulad ng cyberbullying, paninirang puri o iba pang mga issue? Maaari mo bang ikwento sa amin ang nangyari sa'yo? Opo, actually, naranasan ko na siya. Actually, itong mga nakaraang buwan lang. Kasi mahilig po ako mag-post sa social media na myself. Kasi marami din mga followers and likers, ganyan. So, I post myself po. Kaya, yun po. Tapos, and then, there is this one time po na nag-post ako, tapos may nag-comment po na sa social media lang naman yung maganda, filter lang naman yan. Sa real life is, pangit talaga siya. Tapos, ayun, masakit po siya kasi yung person na po yun is kakilala ko po siya. Paano ito naka-apekto sa iyong buhay? It really affects me. Naapektuhan ko talaga actually yung daily life ko kasi iniisip ko din po palagi yung phenomenon ng taong yon, yung nasa klase, gano'n. So, I decided na i-deactivate na lang po siya kasi parang wala na siyang magsabi, gano'n. Kasi at saka yung tingin ko po sa sarili ko is parang nawalan din po medyo yung confidence ko, gano'n. Bakit sa tingin mo may mga taong naninira ng kapwa gamit ang social media? I think may mga taong nabubuli through social media kasi I believe na hindi nila kayang gawin yun in real life or harap-harapan. At isa din is nagpro-project yun sa mga insecurities nila sa sarili nila. Kaya po Huling katanungan, ano ang payo mo sa mga social media user lalo na sa mga kabataan? Siguro po i-limit nila yung paggamit ng social media dahil po may mga influencer po na hindi naman po good influencer. Talagang, especially po sa atin pong mga kababaihan na pinopost po yung unrealistic beauty standard, which is very wrong po talaga at nakaka-drain ng energy. Kaya I suggest po talaga and recommend na i-limit lang po yung paggamit ng social media. Ang opinyon ng mga Pinoy tungkol sa social media regulation ay maaaring magkakaiba. May ilang mga individual na sumusuporta sa ideya ng regulasyon upang maiwasan ang mga negatibong epekto ng social media tulad ng fake news, cyberbullying at hate speech. Naniniwala sila na ang regulasyon ay maaaring magdulot ng mas ligtas at maayos na online na kapaligiran para sa lahat ng mga gumagamit. Sa kabilang banda, may mga individual na naniniwala sa kalayaan ng pamamahayag at pagpapahayag sa online na mundo at hindi
sumasang-ayon sa anumang anyo ng regulasyon. Naniniwala sila na ang mga tao ay dapat magkaroon ng malawak na kalayaan upang magbahagi ng kanilang mga saloobin at opinyon kahit na ito ay maaaring magdulot ng kontrobersya o hindi pabor sa iba. Social media regulation can be a double-edged sword. What are your thoughts regarding this? I think regulation in general should be avoided, precisely because we don't really know how it will be carried out. Who will determine what is fake news and what is not? Without such clear guidelines, it can actually be used to silence legitimate news and the legitimate press. So I would not really support such call for legislation. Ang pananaw ng mga Pinoy ukol sa social media regulation ay malawak at hindi maaaring i-generalize sa lahat. Ito ay maaaring magbago depende sa mga karanasan, paniniwala at mga personal na pagtingin ng bawat individual. Ang pananaw sa social media regulation ay hindi ganap na magkakatugma. Maraming mga bansa at mga individual ang may iba't ibang pananaw at opinyon tungkol dito. May mga taong sumusuporta sa regulasyon upang mapangalagaan ang seguridad at integridad ng mga gumagamit ng social media platforms, habang mayroon din mga tao naniniwala sa kalayaan ng pamamahayag at pagpapahayag sa mundo ng online. Mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na balanse sa pagitan ng proteksyon at kalayaan sa social media. Ang regulasyon ay maaaring magdulot ng mga positibong epekto tulad ng pagpigil sa maling impormasyon, pagprotekta sa mga biktima ng cyberbullying, at pagpapatupad ng mga patakaran para sa seguridad ng mga gumagamit. Gayunpaman, may mga potensyal na panganib tulad ng pagsukil sa malayang pagpapahayag at paglabag sa privacy. Sa huli, mahalaga ang patuloy na talakayan at pag-uusap tungkol sa social media regulation upang matukoy ang mga pinakamainam na pamamaraan para protektahan ang mga tao at mapanatili ang kalayaan at integridad sa mundo ng online. Naway lahat ng mga kaalamang ito ay magamit ninyo sa social media at maging aral sa inyo na hindi kailangan sa publiko ang mga personal na pagkakakilanlan ng mga tao na maaari din nating ikapahamak. Think before you click. Ako si Camille Joy Galinato mula dito sa Tarlac Agricultural University. Magandang araw!